What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video ay tungkol lang sa FKM ARY 500. So nandito tayo ngayon sa bakasyon. Actually nakabakasyon ako ngayon. As you can see, nandito tayo sa parking lot ng SM City Baguio. Ayan, ayun yung Cordillera. So pag-uusapan natin ngayon is all about FKM ARY 500. So marami nagsisend sa akin ng mga picture ng ARY 500 or yung original niya kasing picture is from Brixton. No, una siyang ni-launch sa EICMA noong 2023. So under siya, Brixton Store 500. So ito yung picture na yon. So ang maker ng kanyang engine ay Gaukin. So ngayon tatlong brand yung may hawak dito sa ganitong klaseng motor na to, which is sa China Gaukin, meron din yung Brixton, and then dito sa Pilipinas ay yung FKM. Ngayon, sa pagkakaalam ko kasi, ang ginawa lang talaga ng Gaukin or yung manufacturer ng mga engine na to ay yung Store 500. And then sa Brixton kasi, nandyan yung Crossfire 500, Racer, Crossfire 500, Scrambler. So yan ay under Brixton. Ngayon dito naman sa Pilipinas, kinuha din ng FKM yan. So yung FKM, meron ding Crossfire 500 na Racer, and then yung Scrambler, which is pinangalang Express 500 Racer, and then Express 500 SC or Scrambler. And then meron din silang Coolser 500 na iba naman yung maker. And then ito nga, si ARY 500 or yung Store 500. And before pa siya maging 2025 Store 500, ang unang makina na nakalagay sa kanya ay yung galing sa mga Crossfire. So yun pa yung nasa ibaba pa yung exhaust, ano. Yung Store 500 kasi ngayon or ARY 500 ay nasa itaas na yung mga exhaust. So yun na yung napagdesisyonan nilang i-mass produce. Kaya naman ngayong 2025, yan ang inihintay ng karamihan na mga Chinese. And isa pa sa nagustuhan ko sa ARY 500 or sa Store 500, kaya napabili ako, ay yung kanyang presyo. Imagine that, sa halagang 298,000 dito sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung magkano ang presyo ng Store 500 sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas, nagkakahalaga siya ng 298,000. Imagine that, saan ka makakita ng ganyang 500cc na mura? Ngayon, sa 298,000, meron ka ng parallel twin engine, 500cc na nagpo-produce ng 47 horsepower, actually 47.6 nga yata yun, and 43.2 Newton meters of torque. Sulit na talaga yun para sa 298,000. Fuel injected, 6-speed manual transmission, maganda yung kanyang mga suspension, made by Kayaba, naka-dual sport tires na rin, at bago yung itsura. Alam mo yun, wala ka pang masyadong kamukha kasi sa kalsada, no? Kaya, nung nakita ko talaga yung bike na yon, makita ko lang yung accessories, kukunin ko yung bike na yon. So, yun nga, nakita ko yung accessories niya, nakita ko sa video, sa TikTok, sa China, ganyan. So, yun, from Gaukin and from Brixton. So, sa mga nagtatanong naman sa akin about sa pyesa ng motor, alam nyo, once kasi na nakapag-mass produce na sila, pati spare parts kasama na yan. Hindi sila makakabuo ng motor kung walang spare parts. Ngayon, para naman sa ibang specifications na hindi pa natin nababanggit, bukod sa with traction control siya, with ABS, sa mga sukat naman ng dimensions, ganyan, medyo mataas din talaga siya, like sa seat height, 839 mm, and tumitimbang siya ng 209 kilos with 16 liters of fuel na. So ngayon, sa fuel consumption naman niya, umaabot siya ng 22 to 25 kilometers per liter, depende na sa riding style ninyo, sa timbang ng rider, at sa proper maintenance ng motor. Sa kulay niya, meron tayong dalawang kulay ngayon, yung silver and then yung willow green. Actually, mas gusto ko yung willow green compare sa silver kasi medyo common na yung mga silver ngayon, pero okay din naman. Sa other colors niya, meron kasi siyang parang matcha green na kulay sa China, and then meron yung parang something orangey peach na kulay, ganun. So, yun. Okay sa akin yung dalawa na kulay na yun. Ayan, pwede nyo namang i-check dito sa website ng FKM yung specifications nila. Sa ngayon, wala pa tayong installment information, pero ito, ayan, ARY 500. 298,000. Imagine that, yung ibang 500cc, kung may presyo ng 375 pataas, like yung sa mga leading brands ngayon, TRK,
nasa 400k, CB500X nasa 400k, and then yung CF Moto 450MT na halos kino-consider na rin nila lumilevel sa 500cc. Yes, di naman naikakaila yun. Pero 450cc pa rin kasi siya, alam mo yun, 339,000. Yes, okay si CF Moto, China bike din siya. So, ganyan ang mga Chinese brands ngayon ng mga motor. Talagang lumilevel up na sila at palaban na rin yung kanilang mga technology. So, doon naman sa kanyang TFT panel or doon sa information panel, naka-portrait siya. Yun din yung isang kinagustuhan ko doon. Unique yung design. Hindi tulad ng iba, naka-landscape. Yes, maganda na may landscape, pero iba talaga yung dating sa akin ng ARY 500. Kaya kung nagpaplano kang kumuha ng adventure bike, mid-size, mura, at the same time latest ang technology, bago ang itsura sa market, at talagang tipong masusulit ang pera mo sa pagbili ng adventure big bike, isa na dapat itong si ARY ang pinagpipilian mo. Katulad ko, hindi na rin baguhan sa pagmumotor. Siyempre, naghahanap din tayo ng affordable, pasok sa budget natin. Number one naman talagang reason yan sa pagbili ng motor, budget. And bukod doon, kung abot natin ang motor. Ako kasi, bukod sa pasok na sa budget, pasok pa sa height ko at kaya ko pa siyang dalhin. Although 839mm ang kanyang seat height at tumitimbang siya ng 209 kilos, manageable pa rin siya. Wow! So yan lang ang ating short video para dito kay FKM ARY 500 or Brixton Store 500. So kung gusto nyo mapanood ng mga reviews na yan, usually mga Chinese pa lang yung mga gumagawa niyan. Pero meron na akong isa na na-upload about sa review niyan, and then na-test ride na natin yung ating actual unit. So i-check nyo na lang dyan sa ating channel, or ilalagay ko na lang din yung link sa description sa ibaba para i-click nyo na lang dyan. So maraming salamat sa panonood, at wait nyo lang yung mga reviews and photoshoots and mga shorts. Ayan, pag dumating na yung unit sa akin, raratrating ko talaga ng upload yan. So kung gusto nyo ng mga ganito, motorcycle reviews, travels and endurance, at mga kung ano-anong content pa tungkol sa motorsiklo, subscribe lang kayo sa ating channel at huwag niyong kalimutang i-hit ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.